Surah Al-Anbiya. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Papalapit na ng papalapit ang sangkatauhan sa kanilang pagsusulit habang sila ay patuloy sa hindi pagtalima, sa pag-utos at tumatalikod. Walang bagong paalaala o kapahayagan na dumatal mula sa kanilang Panginoon ang hindi nila pinakinggan. Ngunit sila ay naglalaro lamang na nagkakatuwaan. Na ang kanilang puso ay walang pag-iintindi sa mga tagubili ng Quran at sila na gumagawa ng kamalian ay naglilingid ng kanilang pag-uusap na nagsasabi, "Siya ba, si Propeta Muhammad, ay higit pa sa isang tao na katulad ninyo? Kayo ba ay lumalapit sa salamangkang samantalang nababatid ninyo ito?" Siya, si Muhammad, ay nagsabi, "Ang aking Panginoon ay nakababatid ng lahat ng mga salita na ipinangungusap sa kalangitan at kalupaan at siya ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam." Datapot sila ay nagsasabi, ang mga kapahayagang ito sa Quran na ipinadala kay Muhammad ay mga pinaghalo-halo lamang na panaginip ng kasinungalingan. Hindi, kinata lamang niya ito. Hindi, siya ay isang makata. Hayaang dalhin niya sa atin ang isang ayat, tanda, bilang isang katibayan. Nakatulad niya ang mga himala na ibinigay sa mga propeta na ipinadala noong panguna. Wala isa man sa mga bayan o pamayanan na aming winasak ang nagsisampalataya sa kanila noon, ngunit aming pinadalhan sila ng mga tanda. Sila na mga Quraysh sa Makkah ba ay magsisipaniwala pa, at hindi kami nagsugo, O Muhammad, bago pa sa iyo ng ibang mga propeta, maliban na mga tao na katulad mo na aming binigyan ng inspirasyon. Kaya't inyong tanungin ang mga tao na naunang kasulatan, ang Torah o mga batas o ang Ebanghelyo, kung ito ay hindi ninyo nababatid. At hindi namin nilikha sila, ang mga sugo, na may katawang hindi kumakain ng pagkain, gayon din na sila ay walang kamatayan. Pagkatapos ay tinupad namin sa kanila ang pangako at aming iniligtas sila at yaong aming napusuan at aming winasak ang musrifun. Alala ang baga, mga hindi sumasampalataya kay Allah at hindi naniniwala sa kanyang mga sugo, magluluho at mapag-aksaya, mapaglabag, mapaniil, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at makasalanan. Katotohanang aming ipinadala sa inyo, o sangkatauhan, ang isang aklat, ang Quran, na naglalaman ng paalaala sa inyo, o isang karangalan sa inyo. Hindi baga kayong makakaunawa? Ilan na bang mga bayan o pamayanan na mapaggawa ng kamalian ang aming winasak at pinalitan namin ng ibang mga tao pagkaraan nila? Kaya't nang mapagtanto o mamalas nila ang aming kaparusahan na dumarating, sila ay nagtangka na tumakas dito. Huwag kayong tumalilis, tatapat magsibalik kayo sa dating lugar kung saan kayo ay namumuhay ng marangya at sa inyong mga tahanan upang kayo ay mabigyan ng katanungan. Sila ay nagsihibik, kasawian sa amin. Katotohanan kami ay naging zalimun, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, at walang paniniwala sa kaisahan ni Allah. At habang ganyan ang kanilang pananaghoy, hanggang sa ginawa namin sila na animoy bukiring ginapas na nawala ng sigla o patay. Hindi namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at lahat ng mga nasa pagitan nito bilang isa lamang o paglalaro. Kung kami ay nagnais na magpalipas lamang ng oras, alalaong baga tulad ng asawa o anak, ay walang pagsala na makakamtan namin ang mga ito mula sa pinakamalalapit sa amin kung kami ay may layunin na gawin ang gayong bagay. Datapot aming ipinukol ang katotohanan, ang Quran laban sa kabulaanan o kawalan ng pananampalataya. Kaya't ito ang nagwasak dito, at pagmasdan ito, ang kabulaanan ay naglaho, at kasawian sa inyo, sa gayong kasinungalingan na inyong ikinikulapol, laban kay Allah sa pagsasabi na siya ay may asawa at anak. Sa kanya ang pagmamayari ng ano pa mang nasa kalangitan at kalupaan, at yaong mga malalapit sa kanya tulad ng mga anghel ay hindi lubhang mapalalo sa pagsamba sa kanya.
Gayon din, sila ay hindi nagsasawa sa pagsamba sa Kanya. Sila, ang maanghel, ay lumuwalhati ng Kanyang mga papuri sa gabi at araw at sila ay hindi lumulubay. O sila ba ay nagturing ng iba pang mga Diyos upang sambahin sa kalupaan na bumubuhay ng patay? Kung nagkaroon man dito sa kalangitan at kalupaan ng iba pang mga Diyos maliban kay Allah, kung gayon, katotohanan ang mga ito, ang kalangitan at kalupaan ay kapwa mawawasak. Luwalhatiin si Allah, ang Panginoon ng arsh, trono o luklukan, higit siyang mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa Kanya. Siya, si Allah, ay hindi maaaring tanungin sa Kanyang ginagawa, samantalang sila ang mga nilikha ang tatanungin. O nagturing ba sila ng iba pang mga Diyos upang sambahin maliban sa Kanya? Ipagbadya, O Muhammad, dalhin ninyo ang inyong katibayan. Ito ang Quran ay isang paalaala sa mga sumusunod sa akin at gayon din ay isang paalaala sa mga nangauna sa akin. Datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakababatid ng katotohanan kaya sila ay umayaw. At hindi namin isinugo ang sinumang sugo bago pa sa iyo, O Muhammad, na hindi namin binigyan ng inspirasyon na magsabi ng La ilaha illa ana. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa akin na si Allah. Kahit sambahin ako ng tangi at walang iba. At sila ay nagsisipagturing. Ang pinakamahabagin, si Allah, ay nagkaroon ng anak na lalaki o mga supling, luwalhatiin siya. Sila na tinatawag nilang mga anak ni Allah tulad ng mga anghel. Si Jesus na anak ni Maria, si Izra, ay mararangal na alipin lamang. Sila ay hindi nangungusap hanggang siya ay hindi pa nakapangungusap at sila ay gumagawa ayon sa kanyang pag-utos. Talastas niya kung ano ang nasa harapan nila at kung ano ang nasa likuran nila, at sila ay hindi makapamamagitan maliban sa Kanya na Kanyang naibigan. At sila ay naging maingat o matimtiman dahil sa pangangamba sa Kanya. At sino man sa kanila ang magsabi, katotohanan ako ang Diyos liban pa sa Kanya na si Allah. Siya ay aming gagantihan ng impyerno, kaya't sa ganito namin bibigyang ganti ang zalimun, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Hindi baga napagmalas ng mga hindi sumasampalataya na ang kalangitan at kalupaan ay magkadikit noon bilang magkabuklod na piraso. At saka namin pinaghiwalayaon at nilikha namin mula sa tubig ang lahat ng nabubuhay na bagay, hindi baga sila mananampalataya. At inilagay namin sa kalupaan ang matatatag na kabundukan, kung maaring ito ay mauga o gumiwang na kasama nila, at inilagay namin ang maluluwag na daan para sa kanila upang sila ay mapatnubayan. At ginawa namin ang kalangitan na isang bubungan, na ligtas at ganap na nababantayan, datapwat sila ay tumatalikod, alalaong baga, ayaw umunawa sa mga tanda, tulad ng araw, buwan, hangin, at ulap nito. At siya ang lumikha ng gabi at ng maghapon, at ng araw at ng buwan. Ang bawat isa ay nasa orbito o pag-inog na lumulutang. At hindi namin ipinagkaloob sa sinumang tao ang imoralidad o kawalan ng kamatayan, maging nung una pa sa iyo, O Muhammad. Kaya't kung ikaw ay mamamatay, sila ba ay mabubuhay ng walang hanggan? Ang bawat tao o kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan. At kayo ay aming susubukan sa kasamaan at kabutihan, at kayo sa amin ay ibabalik. At kung ang mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah ay makita ka, O Muhammad, ikaw ay hindi nila pinapansin, maliban na ikaw ay libakin, na nagsasabi, siya ba, si Muhammad, ang nagsasabi ng masama tungkol sa inyong mga Diyos, at sila ay lumalapastangan o hindi naniniwala kapag nababanggit ang pinakamahabagin na si Allah. Ang tao ay nilikha na nagmamadali
Ipapakita ko sa inyo ang aking ayat o parusa, mga katibayan, talata, aral, tanda at iba pa. Kaya't huwag ninyong hilingin na aking madaliin ang mga ito. At sila ay nagsasabi, kailan baga ang pangakong ito ay mangyayari? Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, kung ang mga hindi sumasampalataya ay nakakaalam lamang sa sandaling hindi nila maitataboy ang apoy sa kanilang mukha, gayon din sa kanilang likuran, at sila ay hindi matutulungan. Datapot ito ang parusa ng apoy o ang araw ng muling pagkabuhay ay daratal sa kanilang lahat ng kaginsa-ginsa, at sila ay magugulumihanan, at sila ay walang kapangyarihan na hadlangan ito, gayon din sila ay hindi magkakamit ng palugit. Katotohanang maraming mga sugo ang nilibak ng una pa sa iyo, O Muhammad. Datapot ang kanilang mga mapanuya ay napapaligiran ng gayong bagay na kanilang tinutudyo. Ipagbadya, sino kaya baga ang makapangangalaga sa inyo sa gabi o sa araw, sa kaparusahan ng pinakamahabagin na si Allah? Hindi, subalit sila ay nagsitalikod sa pag-aalaala sa kanilang Panginoon. O sila kaya ay may mga Diyos na makapangangalaga sa kanila laban sa amin? Sila ay walang kapangyarihan upang tulungan ang kanilang sarili. Gayon din sila ay hindi mapapangalagaan laban sa amin, alalaong baga sa aming parusa. Datapot aming ipinagkaloob ang mga karangyaan sa buhay na ito sa gayong mga tao o mga walang pananampalataya at sa kanilang mga ninuno hanggang ang buhay ay pinahaba para sa kanila. Hindi ba kanila namamalas na unti-unti naming binabawasan ang kalupaan na nasa kanilang pamamahala mula sa malalawak na hangganan? Sila baga ang mangingibabaw? Ipagbadya, O Muhammad, aking binibigyang babala lamang kayo sa pamamagitan ng kapahayagan ni Allah at hindi ng sariling kurukuro ng mga pantas. Datapot ang bingi na sumusunod sa bulag na pagtuturo ng iba at ng mga pantas ay hindi makakarinig sa panawagan. Kahit na sila ay paalalahanan, alalaong baga, sinuman ay marapat na sumunod lamang sa Quran at Sunnah, mga pamamaraan, gawa, mapagsamba mula sa pahayag ni Propeta Muhammad at ang kanyang mga kasamahan. At kung ang isang hibla o maliit na kapinsalaan ng kaparusahan ng inyong Panginoon ay sumaling sa kanila, katiyakang sila ay mananaghoy. Sa aba namin, katotohanan kami ay naging zalimun, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At itatatag namin ang timbangan ng karunungan sa araw ng muling pagkabuhay. Datapot walang sinuman ang tuturing ng kawalang katarungan sa lahat ng bagay. At kung mayroon mang gawa na katulad ng bigat ng isang buto ng mustasa, ito ay aming itatambad at kami ay sapat na bilang tagapagsulit. At katotohanan ang ipinagkaloob namin kay Moises at Haron ang pamantayan ng tama at mali. At isang nagluluningning na liwanag, alalaong baga ang Torah o mga batas, at isang paalaala sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya. Sila na may pagkatakot sa kanilang Panginoon kahit na siya ay hindi nakikita habang sila ay nangangamba sa oras o katapusan ng mundo. At ito ang pinagpalang paalaala, ang Quran na aming ipinanawag. Kayo baga ay hahamon ay takwil ito. At katotohanan noong panguna ay aming ipinagkaloob kay Abraham ang kanyang bahagi ng patnubay. At kami ang lubos na nakatatalos sa kanya tungkol sa kanyang paniniwala sa kaisahan ni Allah. Nang kanyang ipagturing sa kanyang ama at sa kanyang pamayanan, ano ang mga imahin na ito na inyong pinagsisilbihan o sinasamba? Sila ay nagsabi, nakagisnan na namin ang aming mga ninuno na sumasamba sa kanila. Siya, si Abraham, ay nagsabi, katotohanan kayo at ang iyong mga ninuno ay nasa maliwanag na kamalian. Sila ay nagsabi, dinala mo ba sa amin ang katotohanan o ikaw ay isa sa mga nagtatawa tungkol sa pagsamba sa mga imahen? Siya ay nagsabi,
Ngunit ang inyong Panginoon ay siyang Panginoon ng kalangitan at kalupaan na lumikha sa mga ito, ay isa sa mga saksi sa gayong bagay. At ako, Abraham, ay nanunumpa kay Allah. Katotohanang ako ay magbabalak ng isang plano upang wasakin ang inyong mga Diyos-Diyosan matapos na kayo ay umalis at magsitalikod. Kaya't winasak niya ito, ang mga imahen, sa maraming piraso, ang lahat-lahat maliban lamang sa pinakamalaki sa mga ito, upang sila ay makapansin dito. Sila ay nagsabi, sino ang gumagawa nito sa aming mga Diyos? Katiyakang siya ay isa sa mga mapaggawa ng kamalian. Sila ay nagsabi, narinig namin ang isang binata na nagsasabi ng laban sa mga ito o sa mga imahen, ng pangalan ay Abraham. Sila ay nagsabi, kung gayon, dalhin siya sa harapan ng paningin ng mga tao upang sila ay magsisaksi. Sila ay nagsabi, ikaw nga ba o Abraham ang gumawa nito sa aming mga Diyos? Siya si Abraham ay nagsabi, hindi, ito ang pinakamalaki sa kanila na imahen ang gumawa nito. Inyong tanungin sila kung sila ay nakapagsasalita. Kaya't sila ay nagsang-usap-usapan sa isa't isa at nagsabi, katotohanan kayo ay zalimun, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At pagkatapos, sila ay nagsang-usap-usapan at pumakli, katotohanan na ganap mong alam, ang maimahing ito ay hindi nakapagsasalita. Si Abraham ay nagturing, sinasamba ba ninyo, maliban kay Allah ang mga bagay na hindi makapagbibigay sa inyo ng kapakinabangan o makapamiminsala sa inyo? Kasumpa-sumpa kayo. At gayon din ang mga sinasamba ninyo maliban pa kay Allah. Wala baga kayong pag-iisip? Sila ay nagsabi, sunugin siya at ipagtanggol o pangalagaan ninyo ang inyong mga Diyos kung mayroon man kayong gagawin sa lahat ng bagay. Kami, si Allah ay nagwika, o apoy, maging malamig ka at mangalaga kay Abraham. At ninais nila nasaktan siya, datapat aming ginawa sila na pinakamasamang talunan. At aming iniligtas siya at si Lot sa lupain ng aming pinagpala para sa alamin o lahat ng mga nilalang. At pinagkaloob namin sa kanya si Isaac at nang dagdag na gantimpala o apong lalaki na si Jacob. Ang bawat isa sa amin ay ginawang matuwid at sila ay ginawa naming mga pinuno na namamatnubay sa sangkatauhan sa pamagitan ng aming pag-utos. At ipinagkaloob namin ang inspirasyon sa kanilang puso sa paggawa ng kabutihan, ang ganap na pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay, at ang pagbibigay ng zaka, katungkulang kawang gawa, at tanging sa amin lamang ang kanilang pagsamba. At alalahanin si Lot, aming ipinagkaloob sa kanya ang hukom o tamang paghatol sa pamamalakad at pagkapropeta at karunungang pangrelihiyon, at aming iniligtas siya sa mga tao o pamayanan na gumagawa ng kasamaan, buktot at malalaswang gawa. Katotohanan sila, ang mga pamayanan ni Lot ay mga tao na inilaan sa kasamaan at sila ay fasikun, suwail, taksil, palasway kay Allah. At siya si Lot ay tinanggap namin sa aming habag, katotohanan siya ay isa sa mga matutuwid. At alalahanin si Noah, nang siya ay nanambitan sa amin. Noon pang unang panahon, kami ay duminig sa kanyang panalangin at aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya sa malaking paghihirap. Siya ay aming tinulungan laban sa mga tao na nagtatatwa sa aming ayat o mga katibayan, talata, aral at tanda. Katotohanan sila ay mga tao na inilaan sa kasamaan, kaya't silang lahat ay aming nilunod. At alalahanin si David at Solomon nang sila ay naglapat ng hatol sa kaso ng isang bukirin, na kung saan ang mga tupa ng ibang tao ay nanginain dito sa gabi at kami ay naging saksi sa kanilang paghatol. At ginawa namin na maunawaan ni Solomon ang kaso, at sa bawat isa sa kanila kami ay naggawad ng hukom o tamang paghatol
sa mga bagay-bagay at ng pagkapropeta at karunungan. At aming ipinailalim ang kabundukan at mga ibon na kasama ni David upang sila ay lumuwalhati sa amin at kami ang gumagawa ng lahat ng gayong bagay. At siya ay tinuruan namin ng paggawa ng kalasag mula sa metal para sa mga digmaan upang mapangalagaan kayo sa inyong pakikipaglaban. Kayo baga ay magbibigay ng pasasalamat. At kay Solomon, aming ipinailalim sa kanya ang hangin na umuunos na sumusunod sa kanyang pag-utos patungod sa lupain at aming pinagpala ang Jerusalem. At sa lahat-lahat, kami ang ganap na nakababatid. At ang ilan sa mga demonyo mula sa mga jin ang bumubulusok sa dagat para sa kanya kay Solomon at gumawa pa ng ibang gawa sa kay Solomon ng pag-utos. At ang ilan sa mga demonyo mula sa mga jin ang bumulusok sa dagat para sa kanya kay Solomon at gumawa pa ng ibang gawa sa kanyang pag-utos. At kami, si Allah ang nangalaga sa kanila ng mga jin na huwag sumuway sa kanyang pag-utos. At alalahanin si Ayub nang siya ay manawagan sa kanyang Panginoon. Katotohanan, ang hapis ay sumakmal sa akin at kayo ang lubos na mahabagin at higit sa mga maawain. Kaya't aming tinugon ang kanyang panambitan at aming pinalis ang hapis na nasa kanya at aming ibinalik sa kanyang pamilya na nawalay sa kanya. At ang katulad nito na sa kabila bilang isang habag mula sa amin at bilang isang pagpapaalaala sa mga sumasamba sa amin. At alalahanin si Ismail at Idris at Dhul-Kifl. Sila ay kasama sa lipon na nagbabata ng pagtitiis. At aming tinanggap sila sa aming habag. Katotohanan sila ay nasa lipon ng mga matutuwid. At alalahanin si Dunun o si Jonah nang siya ay lumisan na napupuot, na nag-aakala na siya ay hindi namin susubukan sa mga kapahamakan na mangyayari sa kanya. Kaya't siya ay nanambitan sa mga oras ng kadiliman, alalaong baga sa kalaliman ng gabi, sa kadiliman ng ilalim ng dagat, at sa kadiliman ng loob ng isang isda, na nagsasabi, La ilaha illa anta, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa inyo na si Allah. Higit kayong maluwalhati at kataas-taasan sa lahat ng gayong kasamaan na kanilang itinatambal sa inyo. Katotohanang ako ay nakagawa ng kamalian. Kaya tinugon namin ang kanyang panambitan at aming iniligtas siya sa kapighatian. Sa gayon namin inililigtas ang mga sumasampalataya na nananalig sa kaisahan ni Allah, umiiwas sa kasamaan at gumagawa ng kabutihan. At alalahanin si Zacarias nang siya ay dumalangin sa kanyang Panginoon, O aking Panginoon, ako ay huwag ninyong pabayaan na nag-iisa na walang mga anak, sapagkat kayo ang pinakamainam sa mga tagapagmana. Kaya't dininig namin ang kanyang panambitan at iginawad namin sa kanya si Juan at aming pinagaling ang kanyang asawa upang magdalang tao para sa kanya. Katotohanang sila ay lagi ng maagap sa paggawa ng mabubuti at sila ay lagi ng naninikluhod sa amin ng may pag-asa sa aming biyaya at pangangamba sa aming kaparusahan at sila ay lagi ng nagpapakumbaba sa aming harapan. At alalahanin siya na nangangalaga sa kanyang kapurihan, si Birhing Maria. Siya ay aming hinipan sa manggas ng kanyang kasuutan ng aming roh o espiritu sa pamamagitan ni Anghel Gabriel at aming ginawa siya at ang kanyang anak na si Jesus na isang tanda sa lahat ng mga nilalang. Katotohanan, ito, ang Islam, ang inyong relihiyon at ang lahat ng mga propeta at ang inyong umma o bansa o pamayanan ay isang relihiyon. At ako ang inyong Panginoon, kaya tanging ako lamang ang sambahin ninyo. At sila ang sangkatauhan ang sumira at nabubukod-bukod ng kanilang relihiyon at silang lahat ay muling magbabalik sa amin. Kaya't sino man ang gumawa ng matutuwid
nagawa habang siya ay nananampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam. Ang kanyang mga pagsisikhay ay hindi tatanggihan. Katotohanang itinatala namin ito para sa kanya sa talaan ng kanyang mga gawa. At isang pagbabawal ang inilaan sa lahat ng bawat bayan o pamayanan na aming winasak na sila ay hindi na makababalik muli sa mundong ito. Hanggang nang sinagag at magug ay hayaan na makawala sa kanilang hadlang at sila ay mabilis na nagsipangalat sa bawat talampas. At ang tunay na pangako sa araw ng muling pagkabuhay ay malapit na sa katuparan. At kapag ang sangkatauhan ay ibangon na mula sa kanilang libingan, mapagmamalas ninyo ang mga mata ng mga hindi sumasampalataya na nakatitig sa pagkasindak, sila ay mangungusap. Kasawian sa amin, katotohanan kami ay nagpabaya rito. Datapat walang alinlangan na kami ay zalimun, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Katiyakan kayo na hindi sumasampalataya at gayon din ang inyong mga sinasamba maliban pa kay Allah ay wala ng iba kundi mga panggatong sa impyerno. Katotohanan kayo ay magsisipasok dito. Kung ang mga imaheng ito ay naging mga Diyos nga, sila sana ay hindi magsisipasok dito sa impyerno at silang lahat ay mananatili rito. Dito sila ay magbubuntong hininga ng malalim dahil sa matinding sakit ang kanilang daranasin at sila rito ay hindi makakarinig. Katotohanan sa kanila na aming itinakda ang isang mabuting gantimpala. Sila ay lalayo rito sa impyerno katulad ni Jesus na anak ni Maria at si Isra. Hindi nila mapapakinggan ang pinakamaliit na ingay nito sa impyerno habang sila ay nananahan sa paraiso na ninais ng kanilang sarili. Ang pinakamalaking sindak sa araw ng muling pagkabuhay ay hindi magbibigay hapis sa kanila at ang maanghel ay sasalubong sa kanila na may pagbati. Ito ang inyong araw na sa inyo ay pinangako. Sa araw na aming babalunbunin, ang kalangitan na tulad ng papel na nakabalunbon para sa mga aklat at kung paano namin sinimulan ang unang paglikha. Amin itong panunumbaliking muli. Ito ay pangako na aming pinaninindigan. Katotohanang aming tutuparin ito. At katotohanang aming isinulat sa Zabur, alalaong baga, ang lahat ng mga banal na aklat na ipinahayag tulad ng Torah, Ebanghelyo, Salmo at ang Quran. Matapos naming maisulat ito sa Lawh al-Mahfuz, ang aklat na nasa pag-iingat ni Allah sa kalangitan, na ang aking matutuwid na alipin ay magmamana sa kalupaan. Katotohanan dito sa Quran ay mayroong maliwanag na mensahe sa mga tao na sumasamba kay Allah. Alalaong baga, ang tunay na nananalig sa Islam, sumusunod sa Quran at sa mga pamamaraan ng propeta. At ikaw, O Muhammad, ay hindi namin isinugo maliban lamang na tanging habag sa alamin o sangkatauhan, sa mga jin at lahat ng mga nilalang. Ipagbadya, O Muhammad, sa akin ay pinahayag na ang inyong Diyos ay isa lamang Diyos na si Allah. Hindi ba kayo tatalima sa kanyang kalooban na maging Muslim at magtigil sa pagsamba sa iba pa maliban kay Allah? Datapat kung sila ang mga pagano o mapagsamba sa Diyos-Diyosan, Hudyo, Kristiyano, ay magsitalikod sa pananampalataya sa kaisahan ni Allah. Kayong lahat ay pareho kong binalaan, subalit hindi ko nababatid kung malapit na o malayo pa ang bagay na ibinala sa inyo. Alalaong baga ang kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay. Ipagbadya mo, O Muhammad, katotohanan siya, si Allah, ang nakababatid kung ano ang inyong ipinangungusap ng malakas o lantad at gayon din ang inyong ikinukubli. At hindi ko ito batid, marahil ito ay isa lamang pagsubok sa inyo at isang pansamantalang pagsasaya lamang. Siya, si Muhammad, ay nagsabi, O aking Panginoon, kayo ay humatol sa pagitan namin ng katotohanan at ang Panginoon namin na pinakamahabagin
ay siyang hinihingan namin ng tulong laban sa mga kalapastanganan na inyong ipinangungusap tungkol sa Kanya, na siya ay may anak, at tungkol kay Muhammad na siya ay manggagaway, at tungkol sa Quran na ito ay isang tulain. Surah Al-Hajj. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O sangkatauhan, pangambahan ninyo ang inyong Panginoon at maging masunurin sa Kanya. Katotohanan, ang lindol sa oras ng katapusan ng mundo ay isang kasindak-sindak na bagay. Sa araw na mapagmamalas ninyo, na ang bawat nagpapasusong ina sa kanyang anak ay makakalimot sa kanyang inaalagaan. Ang bawat nasa sinapupunan ng nagdadalang taong babae ay malalaglag, kanyang may papanganak, at inyong mamamasdan ang mga tao na waring mga lasing, ngunit sila ay hindi malalango. Datapwat napakatindi ang kaparusahan ni Allah. Mayroong mga tao na nakikipagtalo tungkol kay Allah at walang kaalaman at sumusunod sa lahat ng mga mapaghimagsik na syaitan sa Kanya na demonyo, ay tinakda na ang sinumang sumunod sa Kanya, Kanyang ililigaw siya at siya ay kakalad ka rin niya sa kaparusahan ng apoy. O sangkatauhan, kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay, kung gayon, katotohanang aming nilikha kayo tulad ni Adan mula sa alabok, at pagkaraan naging mula sa nutfa o magkahalong similya ng lalaki at babae, at ito ay naging kimpal. At ito ay naging kimpal o isang makapal na piraso na namuong dugo, at ito ay naging maliit na tambok ng laman. Ang iba ay nagkahubog at ang iba ay hindi nahubog o nakunan o nalaglag sa pagdadalang tao, upang magawa namin ito na maliwanag sa inyo. Alalaong baga, ang may pamalas ang aming kapangyarihan at kakayahan na magawa ang anumang aming maibigan. At pinahihintulutan namin ang sinumang aming maibigan na manatili sa loob ng sinapupunan ng babae sa isang natatakdaang panahon, at aming iniluwal kayo bilang mga sanggol at binigyan kayo ng kakayahang lumaki upang inyong sapitin ang gulang ng may hustong lakas. At sa lipon ninyo ay mayroong namamatay na bata pa, at sa lipon ninyo ay mayroong nagbabalik sa mahirap na katandaan, kaya't wala siyang natatandaan matapos ng kanyang maalaman noon, o naging ulyanin o isip bata, at namamasdan ninyo ang kalupaan na tuyot, datapwat kung aming pamalisbisin ang tubig o ulan. Sa mga ito ay gumagalaw at nanariwa, at tumuburito ang lahat ng uri ng halaman na kaakit-akit ang pagtubo. Ito'y sapagkat si Allah ang siyang katotohanan, at siya ang nagbibigay ng buhay sa patay, at siya ang nakagagawa ng lahat ng bagay. At katotohanan, ang oras ng katapusan ng mundo ay daratal. Walang alinlangan tungkol dito, at katiyakan na si Allah ay magpapabangon sa mga nasa libingan. At may mga taong nakikipagtalo tungkol kay Allah nang walang kaalaman o patnubay o ng isang aklat na nagbibigay liwanag mula kay Allah, na naglilingon ng kanyang lieg sa kapalaluan na malayo sa landas ni Allah upang iligaw ang iba ng malayo sa landas ni Allah. Sa Kanya ay mayroong kahihiyan sa buhay sa mundong ito, at sa araw ng muling pagkabuhay ay aming ipalalasap sa Kanya ang sakit na nagliliyab na apoy. Ito'y dahilan sa mga idinulot o ginawa ng iyong mga kamay, at katotohanan si Allah ay makatarungan sa Kanyang mga alipin. At may mga tao na sumasamba kay Allah nang gayon na sa gilid ng pag-aalinlangan. Kung siya ay sinaling ng kabutihan, siya ay nabibigyan ng kapanatagan nito, datapwat kung ang pagsubok ay dumatal sa kanya, ibinabaling niya ang kanyang mukha sa ibang direksyon. Alalaong baga, nagbalik sa kawalan ng pananampalataya pagkatapos na yumakap sa Islam. Siya ay kapwa-talunan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ito ang lantad ng pagtatalo. Siya ay nananalangin sa iba pa maliban kay Allah, na hindi naman nakapagbibigay ng kasahulan o kapakinabangan sa Kanya. Katotohanan ito ay pagkaligaw na malayo.
Siya ay nananalangin sa kanya na ang kapahamakan ay higit na malapit kaysa kapakinabangan. Katotohanang isang masamang maula o patron o idolo at katiyakang isang masamang kaibigan. Katotohanang si Allah ay tatanggap sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan ayon sa Quran at sa pagturo ng propeta. Sa mga halamanan na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Ang paraiso, katotohanang si Allah, ay gumagawa ng anumang kanyang naisin. Kung sino man ang nag-aakala na si Allah ay hindi tutulong sa kanya, kay Muhammad, sa mundong ito at sa kabilang buhay, hayaan siyang magbitin ng lubid sa kisami, at hayaang bigtihin niya ang kanyang sarili, at hayaang mamasdan niya ang kanyang kayang balak ay makapag-alis ng gayong bagay na nakapagpapagalit sa kanya. Kaya't aming ipinadala ito, ang Quran, sa kanya kay Muhammad bilang maliwanag na mga tanda, katibayan, at katotohanang si Allah ay namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanang sila na mga sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa kanyang sugong si Muhammad at ang mga Hudyo, ang mga Sabyano, ang mga Kristiyano at ang mga Magyano, at sila na mga sumasamba sa iba bukod pa kay Allah. Katotohanang si Allah ang hatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanang si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Hindi mo ba namamasdan na ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan at ang araw at ang buwan at ang mga bituin at kabundukan, ang mga punong kahoy, ang mga hayop, at ang karamihan sa mga tao ay nagpapatira pa kay Allah? Datapwat marami sa mga tao na ang ilalapat na kaparusahan sa kanila ay makatwiran. At kung sino man ang bigyan ni Allah ng kahihiyan, walang makapagbibigay sa kanya ng karangalan. Katotohanang si Allah ay gumagawa ng anumang kanyang naisin. Ang dalawang magkalabang ito, ang sumasampalataya at hindi sumasampalataya, ay nagsisipagtalo sa isa't isa tungkol sa kanilang Panginoon at sa mga anghel na nananampalataya. Ang mga damit na gawa sa apoy ay tatabasin para sa kanila, at kumukulong tubig ang ibubuhos sa kanilang ulo. Sa pamagitan nito ay malulusaw o maglalaho ang anumang nasa loob ng kanilang tiyan. Gayon din ang kanilang balat, at sa kanila ay pangpaparusa ang mga piraso ng tuwid na bakal na may sema. Sa bawat oras na naisin nilang makawala rito, dahil sa pagkahapis, sila ay muling itataboy dito, at sa kanila ay pagbabadya. Lasapin ninyo ang kaparusahan ng pagkasunog. Katotohanang si Allah ay tatanggap sa mga nananampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan sa mga halamanan. Nasa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy sa paraiso. Rito sila ay papalamutihan ng mga pulseras na gawa sa ginto at perlas, at ang kanilang magiging kasuotan dito ay sutla. At sila ay napapatnubayan sa mundong ito tungo sa isang magandang pangungusap, ang La ilaha illallah, alhamdulillah. At sila ay napapatnubayan sa landas ng ipinagkakapuri, ang relihiyon ni Allah. Katotohanan sila na mga hindi sumasampalataya at humahadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah at sa Masjid al-Haram sa Makkah na ginawa naming bukas sa lahat ng mga tao, at sa naninirahan dito at sa panauhan mula sa bansa ay magkakapantay dito kung tungkol sa kabanalan ng Hajj at Umrah. At sinumang kumiling sa gawang masama rito o gumawa ng kamalian, alalaong baga ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan at talikuran ang Islam at kaisahan ni Allah, ay hahayaan naming lasapin niya ang masakit na kaparusahan. At talalahanin ng aming ipamalas kay Abraham ang lugar ng banal na tahanan, ang Kaaba sa Makkah, na nagsasabi, huwag kayong magtambal ng anupaman sa pagsamba sa akin, at dalisayin ninyo ang aking tahanan tungo sa kanila na mga nagsisiikot dito, at sa mga nagsisitindig sa pagdalangin, at sa mga yumuyukod at nagpapatira pa. At ikaw, O Ibrahim, ay manawagan sa sangkatauhan na maging isang tungkulin sa kanila ang Hajj o pilgrimahe. Sila ay daratal sa iyo
sa kanilang mga paa at nakasakay sa bawat balingkinitang kamilyo. Sila ay manggagaling sa bawat malayong daan o lugar upang mag-alay ng Hajj, upang kanilang mamalas ang mga bagay na may kapakinabangan sa kanila, alalaong baga ang gantimpala ng Hajj sa kabilang buhay. Gayon din sa ilang makamundong pakinabang tulad ng pagtitinda, kalakal, at upang kanilang banggitin ang pangalan ni Allah, ang pagbigkas ng Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma minka wa ilaik. Sa oras ng kanilang pagkatay sa anumang ipinagkaloob niya sa kanila na bakahan para sa sakripisyo ng Hajj, sa mga itinakdang araw, alalaong baga, sa 10, 11, 12, 13 ng Dhul-Hijjah, at magsikain kayo rito at ipakain o ipamahagi sa mga may hirap na naghihikahos. At hayaan nilang buuin ang mga nakatalagang tungkulin sa kanila ang manasik ng Hajj at isagawa o tuparin ang kanilang pangako ng mga ritual at magsiikot sa sinaunang tahanan, ang Kaaba sa Makkah. Sa gayon, manasik ng Hajj ang mga nakatalagang tungkulin ng Hajj. Ang sinumang magparangal sa mga ritual ng Hajj na ipinag-utos ni Allah, ito ay higit na mabuti sa kanya sa paningin ng kanyang Panginoon. Ang mga hayop na pinahihintulutan sa inyo na kainin, maliban lamang sa mga babanggitin sa inyo sa Quran na hindi kasali. Kaya't talikdan ninyo ang karumal-dumal na gawain, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at talikdan ang pagsasali ng kasinungalingan na sumasamba lamang kay Allah at hindi nagtatambal sa Kanya sa pagsamba. At sinumang magtalaga ng katambal kay Allah, ang makakatulad niya ay wari bang siya ay nahulog mula sa alapap o kaitaasan, at ang mga ibon ay umaagaw sa kanya, o ang mga hangin ay nagtatapon sa kanya sa isang malayong lugar. Sa gayon, ang sinumang magparangal sa mga tanda ni Allah, kung gayon, ito ay katotohanang nanggagaling sa dalisay na pananampalataya ng puso. Kayo ay mayroong kapakinabangan sa mga ito, ang mga hayop na inialay sa sakripisyo sa isang natatakdaang panahon hanggang ito ay sumapit sa lugar nito upang sakripisyo sa sinaunang tahanan, ang haram, ang sagradong teritoryo ng lungsod ng Makkah. At sa bawat bansa o pangkat ng mananampalataya na nauna pa sa inyo, kami ay nagtalaga ng ritual ng sakripisyo upang kanilang mabanggit ang pangalan ni Allah sa sandali ng pagkatay ng mga hayop ng kanyang ipinagkaloob sa kanila bilang sakripisyo. At ang inyong Diyos ay isang Diyos na si Allah, kaya't sa Kanya lamang kayo sumuko. At ikaw, O Muhammad, ay magpahayag ng magandang balita, sa mga sumusunod kay Allah ng may kapakumbabaan. Sila na ang puso ay tigib ng pangangamba kung si Allah ay nababanggit, na matiyagang nagbabata sa anumang sumapit sa kanila, nakapinsalaan, at sila na nagsisipag-alay ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay at gumugugol sa kapakanan ni Allah sa mga biyaya na ipinagkaloob sa kanila, at ang kamilyo at iba pang hayop tulad ng baka o tupa na dala bilang pang-alay na sakripisyo ng mga nagsasagawa ng Hajj sa sagradong teritoryo ng lungsod ng Makkah ay ginawa namin sa inyo na kabilang sa mga tanda ni Allah na inyong mapapakinabangan, kaya't banggitin ninyo ang pangalan ni Allah at kung sila ay labas na at ihanay upang sakripisyo. Kung sila ay may tumba na ninyo, matapos ang pagkatay, kayo ay magsikain dito at pakainin ninyo ang mga pulubi na hindi nanghihingi sa mga tao at mga pulubi na namamalimos sa mga tao. Kaya't ginawa namin na sila ay mapailalim sa inyo upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. Hindi ang kanilang laman o dugo ang nakakarating kay Allah, datapot ang inyong pananampalataya ang nakakarating sa Kanya. Kaya't ginawa namin na mapailalim sila sa inyo upang inyong itampok si Allah sa Kanyang naging patnubay sa inyo. At ibigay mo, O Muhammad, ang magandang balita sa lahat ng mga gumagawa ng kabutihan. Katotohanan si Allah ang nagtatanggol sa mga sumasampalataya. Katotohanan si Allah ay hindi umiibig sa mga taksil at mga walang utang na loob sa Kanya. Sila na mga sumusway kay Allah, datapwat sumusunod kay Satanas.
Ang kapahintulutan upang makipaglaban ay ginawad sa kanila. Alalaong baga, ang mga sumasampalataya laban sa mga hindi sumasampalataya na kumakalaban sa kanila. At dahilan sa sila na mga sumasampalataya ay ginawa ng kamalian. At katotohanan si Allah ay makapagkakaloob sa kanila ng mga sumasampalataya ng tagumpay. Sila na itinaboy sa kanilang mga tahanan ng walang katarungan, sapagkat sila ay nagtatanggol sa karapatan at sa kadahilanan na sila ay nagsasabi ng ang aming Panginoon ay si Allah. At kung hindi lamang sa pagsalansang ni Allah sa ibang mga tao sa pamamagitan rin ng iba, ay marami ang mawawasak na mga monasteryo, mga simbahan, mga sinaguga at mga masjid o bahay dalanginan kung saan ang ngalan ni Allah ay ginugunita ng masagana. Katotohanang si Allah ay tutulong sa mga tao na tumutulong sa kanyang kapakanan. Katotohanang si Allah ang ganap na malakas, ang lubos na makapangyarihan. Sila na mga Muslim, kung sila ay aming pagkalooban ng kapangyarihan sa kalupaan, sila ay nag-utos sa sala o takdang pagdarasal ng mahinusay at pagbabayad ng zaka o takdang tulong ng pangkawanggawa. At sila ay nag-aanyaya sa ma'ruf, sa kaisahan ni Allah at sa Islam at sa lahat ng ipinag-uutos nito, at nagbabawal sa mungkar o paganismo o kawalan ng pananampalataya at lahat ng ipinagbabawal sa Islam. At kay Allah nakasalalay ang kahihinatnan o kasasapitan ng lahat ng mga pangyayari. At kung sila ay nagtatwa o nagtakwil sa iyo o Muhammad, gayon din naman ang mga taong nauna pa sa kanila, ang mga tao ni Noah, ang angkan ng Aad at Thamud, at nagtatwa sa kanilang mga propeta, at ang mga tao ni Abraham, at ang mga tao ni Luto, at ang mga naninirahan sa Madian, at pinasinungalingan nila si Moises, datapot aking binigyan ng palugit ang mga hindi sumasampalataya, at pagkatapos ay aking sinakmal sila, at masdan kung gaano katindi ang aking kaparusahan laban sa kanilang mga kamalian. At gaano karaming bayan o pamayanan ang aming nang winasak habang sila ay nagugumon sa mga maling gawa. Kaya't ngayon ay lugmok na mga guho. At gaano na karami ang mga iniwan na mga toyong balon at matataas na kastilyo. Hindi baga sila nagsipaglakbay sa kalupaan at sila ay mayroong puso upang makapagmuni-muni at mga tainga upang makarinig. Katotohanan, hindi ang mga mata ang nabubulag, datapwat ang puso na sa loob ng dibdib ang nabubulag. At hinihiling nila sa iyo na madaliin ang kaparusahan, datapwat si Allah ay hindi makakaligtas sa kanyang pangako, at katotohanang ang isang araw kay Allah ay katumbas ng 1,000 taon na inyong binibilang. At gaano na karaming bayan o pamayanan ang aking nang pinalugitan sa pagsasaya, samantalang ito ay gumun sa kabuktutan. At sa katapusan, ito ay aking sinaklot ng kaparusahan, at sa akin ang huling hantungan o patutunguhan. Ipagbadya o Muhammad o sangkatauhan, ako ay sinugo lamang sa inyo bilang isang lantad na tagapagbabala. Kaya't sila na mga sumasampalataya sa kahisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, sa kanila ang kapatawaran at marangal na kabuhayan o matimyas na gantimpala, alalaong baga ang paraiso. At sila na nagsisikap ng laban sa aming ayat o mga talata ng Quran upang biguin at hadlangan sila, sila ang maninirahan sa apoy ng impyerno. Hindi kami kailanman nagsugo ng una pa sa iyo, ng sugo o propeta, maliban na kung siya ay nagpapahayag ng revelasyon. Si Satanas ay naghagis dito ng ilang kasinungalingan. Datapot si Allah ang pumapalis sa anumang inihagis ni Satanas dito, at si Allah ang nagpapatatag ng kanyang mga talata o revelasyon, at si Allah ang ganap na nakakaalam ang tigib ng karunungan. Upang gawin niya si Allah na ang anumang inihagis o pinaninindigan ni Satanas ay maging pagsubok sa mga tao na ang puso ay may karamdaman ng pagkukunwari at kawalan ng pananalig, at ang puso ay matitigas
at katotohanan ang zalimun o mga buktot, buhong pagano ay nasa labis ng pasalungat sa katotohanan laban sa sugo ni Allah at sa mga sumasampalataya. Upang sila na mga nabigyan ng karunungan ay makaalam na ito ang Quran ay ang katotohanan mula sa inyong Panginoon at upang sila ay magsisampalataya rito at ang kanilang puso ay tumatalima rito ng may kapakumbabaan at katotohanan si Allah ang patnubay ng mga sumasampalataya sa matuwid na landas. At sila na mga hindi sumasampalataya ay hindi magsisitigil sa pag-aalinlangan dito sa Quran hanggang ang oras ay dumatal ng kaginsa-ginsa sa kanila o sumapit sa kanila ang kaparusahan ng araw na wala nang magiging gabi, alalaong baga ang araw ng muling pagkabuhay. Ang kapamahalaan sa araw na ito ay tanging kay Allah. Siya ang hahatol sa pagitan nila, kaya't sila na mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsigawa ng mga kabutihan ay mapapasahalamanan ng kasiyahan ang paraiso. At sila na mga hindi sumasampalataya at nagpasinungaling sa aming mga talata ng Quran, sa kanila ang kahiyahiyang kaparusahan ang impyerno. Sila na mga nagsilikas tungo sa kapakanan ni Allah at pagkatapos nito ay napatay o namatay. Katotohanan si Allah ang magtutustos sa kanila ng mainam na panustos. At katotohanan si Allah lamang ang pinakamainam sa mga nagkakaloob ng panustos. Katotohanan sila ay papapasukin niya sa paraiso na tunay namang sila ay masisiyahan. At katotohanan si Allah ay ganap na maalam ang pinakamapagparaya. At ito nga, at sinuman ang gumanti ng katulad ng kanyang sinapit, at pagkatapos ay muling bigyan ng siphayo, si Allah ay katotohanang tutulong sa kanya. Katotohanang si Allah ay lagi nang nagpaparaya, ang lagi nang nagpapatawad. Ito ay dahil si Allah ang naglagom ng gabi sa araw, at siya rin ang naglagom ng araw sa gabi. At katotohanan si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid. Ito ay dahil si Allah, siya ang katotohanan, ang tunay na Diyos lamang ng lahat ng mga nilalang, at ang kanilang tinatawagan o mga Diyos-Diyosan maliban pa sa Kanya ay batil o kasinungalingan at kabulaanan. At katotohanan si Allah, siya ang pinakamataas, ang pinakadakila. Hindi mo ba namamasdan na si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at dahil dito ang kalupaan ay naging luntian? Katotohanan si Allah ang pinakamabait at pinakamatulungin, ang ganap ng nakatatalos ng lahat ng bagay. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. At katotohanan si Allah, siya ay sagana, walang pangangailangan sa anuman, ang karapat-dapat sa mga papuri. Hindi ba ninyo namamasdan o sangkatauhan na ipinailalim sa inyo ni Allah ang lahat ng nasa kalupaan, ang mga barko na naglalayag sa dagat sa pamagitan ng kanyang pag-utos? Pinipigilan niya ang kalangitan na huwag bumagsak sa kalupaan, malibang kanyang pahintulutan. Katotohanan si Allah sa sangkatauhan ay tigib ng kabaitan, ang pinakamawain. Siya ang naggawad sa inyo ng buhay, at siya ang magbibigay sa inyo ng kamatayan, at muli ay bubuhayin sa inyo sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanan, ang tao ay tunay na walang pagtanaw ng pasasalamat. Sa bawat bansa o pamayanan, itinakda namin ang pangrelihiyosong seremonya, alalaong baga, ang pagsasakripisyo ng hayop sa panahon ng pilgrimahe, sa 3 araw ng pananatili sa Mina, roon sa Makkah, na dapat nilang sundin, kaya't huwag hayaan sila ng mga pagano na makipagtalo sa inyo sa mga bagay na nakatulad ng pagkain ng inialay na hayop at hindi ng hayop na pinatay ni Allah sa natural na kamatayan. Datapot inyong anyayahan sila sa inyong Panginoon. Katotohanan, ikaw o Muhammad ay tunay na nasa matuwid na landas. At kung sila ay makipagtalo sa iyo tungkol sa pagkakatay ng mga sakripisyo, iyong sabihin, si Allah ang ganap na nakakaalam ng inyong ginagawa. Si Allah ang hahatol sa pagitan ninyo sa araw ng muling pagkabuhay.
tungkol sa mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan? Hindi ba ninyo nalalaman na si Allah ang nakababatid ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan? Katotohanan ang lahat ng ito ay nasa talaan ng Al-Lawh Al-Mahfuz. Katotohanan ito ay magaan kay Allah. At sila ay sumasamba sa iba pa, maliban kay Allah, doon sa mga bagay na hindi siya nagpapanaog ng katibayan. At sila ay walang kaalaman tungkol doon. At sa zalimun, mga buktot, buhong, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah ay walang makatutulong. At kung ang aming malilinaw na mga talata ay dinadalit sa kanila, iyong mahahalata ang pagtatakwil sa mukha ng mga hindi sumasampalataya. Hindi halos handa na lusubin ng may karahasan ang mga nagsisidalit ng aming mga talata sa kanila. Ipagbadya, sasabihin ko ba sa inyo ang isang bagay na masahol pa kaysa rito? Ang apoy ng impyerno na ipinangako ni Allah sa mga hindi nananampalataya at tunay na napakasama ng hantungan nito. O sangkatauhan, isang halimbawa o paghahambing ang hinabi. Kaya't makinig dito ng mataman. Katotohanan, yaong mga tinatawagan o dinadalanginan ninyo maliban kay Allah ay hindi makalilikha kahit na isang langaw. Kahit na sila ay magsama-sama sa layuning ito. At kung ang langaw ay umagaw ng isang bagay sa kanila, sila ay walang kapangyarihan na mabitawan ito mula sa langaw. Kaya't kapwa mahina ang naghahanap at hinahanap, alalaong baga ang sumasamba at sinasamba. Hindi nila tinantya o binigyang pagpapahalaga si Allah nang ayon sa kanyang karapat-dapat ng katatayuan. Katotohanan si Allah ay lubos na malakas ang ganap na makapangyarihan. Si Allah ay humihirang ng kanyang mga sugo mula sa lipon ng mga anghel at mula sa mga tao. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakarinig, ang lubos na nakamamasid. Talastas niya kung ano ang nasa harapan nila at kung ano ang nasa likuran nila. At kay Allah ay magbabalik ang lahat ng bagay sa pagpapasya. O kayong nagsisisampalataya, magsiyuko kayo at magpatira pa at sambahin ang inyong Panginoon at magsigawa ng kabutihan upang kayo ay magsipagtagumpay. At magsumikap at makipaglaban ng tapat tungo sa kapakanan ng relihiyon ni Allah. Kayo ay hinirang niya upang iparating ang kanyang mensahe at hindi niya iginawad sa inyo sa relihiyon ang anumang kahirapan. Ito ang relihiyon ng inyong amang si Abraham, ang Islam. Siya si Allah ang nagbigay sa inyo ng katawagang Muslim na magkatulad maging noon at maging ngayon upang ang sugo na si Muhammad ay maging saksi sa inyo at kayo ay maging saksi sa sangkatauhan, kaya't magsipag-alay kayo ng sala o takdang panalangin ng ganap at mahinusay at magkaloob ng zaka o katungkulang kawanggawa at manangan ng mahigpit kay Allah, alalaong baga nang may pagtitiwala sa Kanya na ang lahat ng bagay ay nasa Kanyang paghahawak. Siya ang inyong maula o patron o Panginoon at kaano siya kainam na maula o Panginoon. Tunay ngang siya ay kapuri-puring tagalingap.